At yamang narito, Panginoon, huwag nating hayaang matapos ang araw na ito o gabing ito na hindi siya magsasalita. So let us allow the Lord to speak unto us sa pamamagitan ng kanyang salitang buhay at makapangyarihan galing po sa sulat ni Paul sa mga taga-Roma, chapter 7, verses 14 up to 25. Romans chapter 7, verses 14 up to 25. Buksan natin ang ating Biblia. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, having been sold under sin. For I do things that I do not understand. For I do not do the good that I want to do, but the evil that I hate is what I do. So, when I do what I do not want to do, I am in agreement with the law, that the law is good. But I am then acting not according to the law, but according to the sin which lives within me. For I know that what is good does not live within me, that is, within my flesh. For the willingness to do good lies close to me, but the carrying out of that good I cannot reach. For I do not do the good that I want to do, but instead I do the evil that I do not want to do. Now, if I do what I am not willing to do, it is no longer I who am doing it, but the sin which lives within me. And so, I discover the law by wanting to do good within myself, though evil lies close beside me. For I am delighted with the law of God according to the inner man. But I perceive another law within my body, fighting against the law of my mind, and captivating me with the law of sin, which is in my body. Unhappy man that I am, who will free me from this body of death? The grace of God by Jesus Christ our Lord. Therefore, I serve the law of God with my own mind, but with the flesh, the law of sin. Sa saling Tagalog po, atin din pong tutunghayan, mga kapatid. Romans chapter 7. Alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman,
ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Mga kapatid, ang salita ng atin pong Panginoon. Magandang gabi mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ang gabing ito ay gabi ng pagpapala. Amen? At kapag tayo po'y receptive, bukas ang ating isipan at kalooban sa Panginoon, tsak yun. Lahat po tayo ngayong gabi ay sasambot at mag-uuwi ng pagpapala at biyaya. Amen? Ang Gospel this coming Sunday ay patungkol po sa leper na isang ketongin na lumapit kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawat, nagsalita. Anong sinabi niya? Kung ibig po ninyo, mapagagaling po ninyo ako. Anong sagot ng Panginoon? Ibig ko, gumaling ka. So, ang unang-unang may ibig o may gusto na tayo po'y gumaling kung may sakit. Ang unang-unang may ibig na magbago yung ating asawa na nagiging pasangkros natin, hindi ikaw na misis, kundi ang Diyos. Amen? Hindi tayo na may karamdaman ng unang-unang may nais gumaling, kundi Panginoon. Kaya lang, gusto man ng Diyos, baguhin ka, baguhin ang ating mahal sa buhay, gusto man ng Diyos, pagalingin ka kung hindi mo ibig. Walang magagawa ang Panginoon. Kaya lagi nga pong sinasabi lagi ni Brother Mike, life is a matter of choice. Pagpili talaga eh. So, laging ibig talaga ng Panginoon yung ating ikabubuti. Ikabubuti, ikauunlad, at ikalalakas. Kaya mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, sa gabing ito, ibigin niyo po yung pinakamainam. At tsak yun, ibig din ng Diyos yun. Amen? So tayo po ay makakaupo na mga kapatid. So inom muna po tayo ha. Nanunuyo ang ating dalamunan. Pag dininervyos, kahit tayo po matagal nang nagtotok at umaharap sa mga tao, tuwing tatayo tayo sa mga harapan ng tao, may nervyos. Sapagkat hindi po ito basta-basta ang pagtayo po dito. Seryosong bagay po ito, mga kapatid. Amen? At ngayong gabi, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, isa po sa mga problema natin, kaya tayo po'y nadadali ng kaaway, ay ang kawalan ng pagtitimpi sa ating sarili o yung pong kawalan ng self-control. At isa po sa mga bunga ng Espiritu ay ang self-control, pagpipigil sa sarili. Amen? Kapag tayo po ay may self-control, mapipigil po natin yung ating sarili na magsalita ng hindi dapat sabihin. At ating mapipigilan yung ating sarili na mag-isip ng hindi dapat isipin. At mapipigilan po natin ang ating sarili na gumawa ng isang bagay na hindi dapat nating gawin. Amen? So napakahalaga ng ating pag-uusapan, mga kapatid, at ito po'y pinamagatan po nating developing self-control. Developing self-control, mga kapatid ko. Si Pablo mismo, mga kapatid, na isang religious man, siya po isang Pariseyo, at siya po'y estudyante ni Gamaliel, isang skriba o teacher of the law si Gamaliel, at si Paul ay kanyang estudyante, disipulo niya. Kaya si Pablo po ay well-versed pagdating sa kasulatan. At ang sabi ni Pablo, ang kasulatan, ang batas ay spiritual. Sapagkat ito ay salita ng Diyos, galing sa Diyos, kaya ang salita ng Panginoon ay spiritual. Pero sabi niya, pero ako ay carnal, ako ay makalaman. Kaya kahit ano ang aking pagdanais, na sundin yung sinasaad ng kautusan na spiritual, hindi ko magawa. Amen? Sabi niya, sa mga sandali na nais kong gawin ng mabuti, na sinasaad ng kasulatan na spiritual dahil galing sa Diyos, hindi ko magawa. So hanggang isip lang siya. Pagdating sa isip, yung isip niya sumusunod, nag-a-agree, nagpapasakop doon sa kautusan na spiritual. Pero in practice, doon siya bumabaksak. Pagdating sa pagkasagawa, hindi niya magawa yung mabuting dapat niyang gawin. Pero iniisip niya.
Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong gawin ito, pero hindi ko magawa. So, kitang-kita natin, mga kapatid ko, yung pong tensyon sa kaloob-looban po ni Pablo, yung labanan ng good and bad. Kaya ang hidwaan o ang labanan, hindi lang nangyayari sa ating kapaligiran, kundi sa ating kaloob-looban. Amen? Sa ating kaloob-looban. Sa totoo nga, mga kapatid, kung tayong lahat ay talagang maninindigan kay Kristo, kung talagang tayo po'y puposisyon kay Kristo nang walang reservation, yun talagang kay Kristo talaga. Hindi yung gitna, kasi talagang wala namang gitna walang neutral. Dalawa lang ang pwede nating pong kikilingan. Kanan kay Kristo, sa kaliwa, yan po'y sa diablo. Walang gitna nga po Walang gitna. Amen? Kanino ka ba talaga? Kanino ba talaga tayo? Kay Kristo o kay Satan, mga kapatid? At kung tayo po lahat ay talagang magsiseryoso na pumosisyon kay Kristo, araw-araw mararanasan natin yung labanan within. Yung labanan. Yung kung tawagin sa English, struggle. Mararamdaman natin yung tension, mga kapatid ko. Halimbawa, mga kapatid ko, sa pagpunta lang dito. Hindi rin madali ito sapagkat marami pong mga inuumang na patibong ang kaaway. Pero habang kanina, wala pa kayo dito, siguro yung sa iba may tension. Aatin ba ako o hindi? Aatin ba ako o hindi? May labanan within. Kaya lang, the fact na kayo po'y nandirito, ang nagwagi sa inyo ay ang ating Panginoon. Amen. Totoo po yun. Habang tayo po, kung talagang tayo po magsiseryoso na ikiling ang ating sarili kay Kristo, araw-araw may labanan within. At yun ang nangyari kay Paul. Ang conversion ni Pablo, mga kapatid, ay hindi po pipitsugin. Kung tawagin nga po radical conversion, talagang kumbaga dramatiko at radical conversion. Sapagkat si Pablo ay hindi po pipitsuging tao nung panahon noon. Siya po ay somebody. Powerful, knowledgeable, influential, mga kapatid. Pero alam po natin na kanyang ginagawa, siya po ang taga-usig at taga-wasak ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Isang araw siya po may dalang warrant of arrest, mga kapatid, para arestuhin yung mga nagkakanlong na mga Kristiyano doon sa may Damasco. Dahil ang mga Kristiyano noon, mga kapatid, nung panahong yan, na ginagawa ni Paul yun, wala na po si Jesus. Ang ating Panginoon ay nag-up in a way na po, nag-ascend na into heaven. So wala na yung kanilang master, mga kapatid. Kaya doon nagsimula yung matinding pag-uusig sa mga Christians. Sa mga followers ng ating Panginoon. Kaya ang mga followers ni Kristo na kinonsidered na underground movement. Illegal, mga kapatid. At kapag ka nahuli, pinahihirapan, pinapatay. Kaya mga Kristiyano noon, patago-tago. At ang isa sa mga lugar na kanilang pinagkakanlungan ay ang sa may Damasco. Ito na si Paul, nakasakay sa kabayo, dala ang warrant of arrest. But along the way, mga kapatid, habang isa sa katuparan niya yung pong pagiging mabagsik sa mga Kristiyano, kinatagpo siya ng Panginoon. Bigla po siya nakakita ng liwanag mula sa langit, nakasisilaw na liwanag. Kaya sabi natin kanina, sa'yo'y walang kadiliman, kahit anino man lang, ikaw ang tunay na tanglaw. Amen? Nakakita siya ng liwanag, nakasisilaw, hindi siya makakita, nahulog sa kabayo, at para siyang nabulag. At yung kanyang mga mata, nabalot ng kaliskis. So wala na siyang makita. Tinig lang ang kanyang nadidinig. At ganito sinasabi ng tinig, Saul, Saul, why have you persecuted me? Bakit mo ko pinag-uusig? So napagtanto niya na yung tinig na yun ay si Kristo. At sinabi ng tinig na mahiwaga, anong dapat niyang gawin? Makipagkita ka kay Ananias.
at malalaman mo ang kalooban ko para sa iyo. Yun ang kanyang way of conversion, paano siya hinipo ng Panginoon. Hindi po siya papunta sa gawain o papunta sa LSS. Siya po'y papunta sa isang lugar upang usigin, arestuhin, kaladkarin, pahirapan ng mga Kristiyano. Magsasagawa siya ng isang bagay na masama. Pero kinatagpo siya ng Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay Lord of the encounter. Ang Diyos ang nagpapasya kailan Kanya kakatagpuin, kailan niya tayo kakatagpuin yung ating mga mahal sa buhay, at ang Diyos ang nagpapasya at nagtatakda saan at kung paano Kanya kakatagpuin. Amen? May kinatagpo ang Panginoon sa pamamagitan doon po sa PICC. Meron namang kinatagpo ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa radio. Meron namang kinatagpo ang Panginoon o tinats niya yung tao sa pamamagitan ng LSS at marami pang paraan. Amen? At yun ang naging panimula ng pagbabagong buhay ni Paul. Pero hindi niya agad naintindihan yun. Hindi ganun kadaling unawain sapagkat meron background si Paul. Iba yung kanyang orientation. Ngayon, eto si Kristo, may ibang turo. Kaya hindi ganun kadali kay Paul. Ano yung ginawa ni Pablo? Nagnilay-nilay. Kaya nga kung tawagin siya sa simbahan ay the first hermit. Kaya may mga simbahan na Saint Paul, the first hermit, ang unang-unang ermitanyo. Matapos ang kanyang encounter kay Christ, along the way to Damascus, hindi po siya nagkumaripas ng takbo papuntang Jerusalem para mag-volunteer kila Peter. At magsabi ay gusto ko maging disciple. Hindi, siya po'y nagpunta muna sa desert of Arabia. At siya'y nanatili doon sa loob ng 3 taon. Nagnilay-nilay sapagkat hindi ganun kadaling intindihin, mga kapatid. Itong bagong katuruan tungkol kay Kristo, doon siya nagnilay-nilay. Disyerto, walang comfort doon. Wala rong aliwan, walang ginhawa doon, puro hirap doon, init. Pagka naman gabi, napakalamig. Amen? Mga kapatid, 3 taong pagdinilay-nilay. At matapos sa 3 taon, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, unti-unti, naging maliwanag kay Pablo ang lahat. Pero hindi pa rin ganun kadali kay Pablo. Ngayong na-kay Lord na siya, nararanasan niya yung tension within. Yung labanan sa kanyang pagkatao. Ngayong siya po'y nag-decide na sumunod kay Kristo, ayun, na-experience siya, binabanggit ko sa inyong labanan within himself. Good and bad. Labanan ng kasamaan at ng kabutihan, mga kapatid ko. Sino nakakaramdam nun? Tayong lahat. Ang tawag niya sa morality, yung pong sabi ni Pablo, gusto kong gawin ng mabuti, pero hindi ko magawa. Meron akong resolution to do this, na gawin ng mabuti, pero yung resolution ko laging failure. Hindi ko magawa yung mabuti na nais kong gawin. Sa halip, ang nagagawa ko ay yung bagay na kinasusuklaman ko. Ano yon? Kasalanan. Amen? So, pabalik-balik siya. Ang tawag po dyan, sa lakas na nagaganap sa ating kalooban, na lakas na tayo po'y kumiling sa masama kaysa sa kabutihan. Ang tawag sa morality ay concupiscence. Concupiscence, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng concupiscence ay yung pong lakas sa ating pagkatao na kumiling sa masama, napakalakas. Kaya alam ko pong naintindihan nyo na hindi ganong kadali ang magbagong buhay. Hindi ganong kadali na ma-overcome ang ating mga kahinaan. Sapagkat katulad ni Pablo, habang gustong-gusto mo magbago, kumikiling pa rin tayo sa masama. Nagagawa pa rin natin yung hindi tama. Yung ating kinasusuklaman, nagagawa pa rin natin. Ang tawag doon ay concupiscence. Ang lakas. Kaya nga po, lagi ko sinishare noon, na ako'y bago pa lamang, nagsimula ako 1982, no? Talagang ako hinipo, katulad din ng nangyari kay Paul. Meron akong karanasan. Talagang pinatikim ako ng Panginoon na talagang totoo siya. Na talagang may Diyos na makapangyarihan. Talagang kumbinsido ko. Na-touch ako, mga kapatid. Ang problema, mga kapatid, mahina ako. At nangangamba na baka hindi ako tumagal sa ganong relationship, yung pag-attend natin sa mga gawain, at sa ganong klase ng relationship na para bang di makabasag pinggan. Sapagkat hindi ganon yung buhay ko eh.
Ang buhay ko'y buhay ng kanto boy at hindi ganun kadali na biglang mag-shift ka ng iyong mga practices. Amen? Nararanasan ko yun, mga kapatid. Si Pablo ganun din. Nung siya nagsiseryoso na kay Lord, hindi ganun kadali. Nararamdaman niya yung labanan within, mga kapatid. Yes, mapagpalang araw po mga ka-prayer partners. I am Sister Daisy. At ating pong natunghayan ang playback ng gawain ng Amor Solo Prayer Meeting noong February 12, 2021. At ayan po mga ka-prayer partners, kung mapapansin niyo po ay nilagyan ko po siya ng title para mas madali pong mahanap ng ating mga ka-prayer partners sa buong mundo. At kung nais nyo naman pong panoorin ng buo ang video ay don't worry, nasa link po sa comment section sa baba ang buong video sa Delta Broadcasting System. At ang ginamit po na lingkod ay si Brother Rapi de los Reyes at ang topic po niya ay Developing Self-Control. Ayan, masarap pong balik-balikan ang mga playback ng ating gawain. Kaya ayan, puntahan nyo na po sa Delta Broadcasting. Ang link po ay nasa comment section. At ang ating pong gawain ay patuloy na nag-aanyaya sa mga gusto pong makaranas ng mga himala at pagpapala. Ang ating pong gawain schedule ay every Saturday and Tuesday. Dito po yan San Dionisio, Sucat, Parañaque. Dito po yan sa Amel City Grounds. Ayan, kita-kits mga ka-prayer partners.